Dahil sa napipintong power crisis sa susunod na taon, nabuhay muli ang panawagang buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Milyon-milyon ang ginagastos ng ating gobyerno taon-taon para i-preserve ang planta. Pero simula nung itayo, hindi pa rin ito napapakinabangan. Pero ayon sa Department of Energy, hindi ganon kasimple ang pagpapatakbo sa isang nuclear plant. May report si Julio Segovia. Kinakalawang na mga tubo, butas-butas na bubong at mga nilumang gamit. Tila mahirap paniwala ang itinuring noong isa sa mga advanced na nuclear power plant pagdating sa disenyo ang plantang ito sa Bataan. Higit 2 bilyong dolyar o halos 100 bilyong piso ang ginasta ng gobyerno para rito. Bukod pa sa taong-taong halos 50 million pesos na maintenance cost simula taong 1986. Pero 3 dekada nang nakalipas, hindi pa rin ito napakikinabangan. Kanina, ibinasyal ni dating Pangasinan Congressman Marco Wangco sa loob ng planta ang ilang mga residente ng Morong at mga mamamahayag. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang bentahe ng nuclear energy. Taong 2008 pa raw siya nagpasa ng panukalang batas noon sa Kongreso para muling buhayin ang BNPP o Bataan Nuclear Power Plant. Dahil nakita raw niyang kakapusin ang supply ng kuryente ngayong 2014. Pero nahinto ang botohan sa plenaryo noong 2011, kasunod ng lindol sa Japan na puminsala sa nuclear power plant sa Fukushima. Kaya kay Pangulong Aquino na siya nanawagan. Kung siya po ang magbubukas ng nuclear door, alam ko na mabibigyan niya ng permanenteng solusyon ang mataas na presyo ng kuryente sa mga susunod na administrasyon. This is a legacy issue. Ang Bataan Nuclear Power Plant, dagdag itong 620 megawatts capacity sa power grid. Kayang-kayang tugunan ang hanggang 400 megawatts na sinasabing kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon sa susunod na taon. Ang kaso, huli na raw para umayuda ito sa sisingap-singhap na power supply. Sa pagtaya ng DOE, sakaling may go signal na patakbuhin ng BNPP, 3 taon pa ang bubunuin bago ito gumana. For 2015, it can't be a solution because you want an additional capacity that can be up and running by summer. Okay? And that can't be one of them because hindi yan po pwedeng kunin mo lang yung susi, under na yan. Pero kung sana po ito inumpisahan noong 2010, umaandar na po ito ngayon. Puro po tayo panakip butas, sawa na po ang tao dyan. Magkano po ang kuryenteng lalabas sa mga panakip butas na solusyon na gagawin nila? 15 pesos per kilowatt hour wholesale? Kumpara sa ibang sources gaya ng power barges na diesel ang panggatong, mas mura raw ng halos 13 piso kada kilowatt hour ang nuclear energy. Mas malinis din daw ito, kaya may agam-agam si Wangco sa bali-balitang isang Korean company ang magtatayo ng coal-fired power plant malapit sa BNPP. Mas marami raw itong ibubugang nakalalasong kemikal kumpara sa nuclear energy. Ang pamahalaang panlalawigan naman ng Bataan, wala pang naipapasang resolusyon kaugnay ng muling pagbuhay sa BNPP. Mahalaga raw na malaman muna nila kung may pakinabang o peligro itong dulot sa kanila. Kailangan namin ito. Pero again, importante balansyado. Importante ang tinig ng sanggunian sa pagpayag o ng lalawigan sa mga bagay na may kinalaman sa mga industriya nagtatayo rito. Julio Segovia, GMA News.